1997, inilabas ng isa sa pinakasikat at pinakaimportanteng banda sa Pilipinas ang kanilang panglimang album na may larawan ng isang nakahubad na babae na nakaupo sa piano. Ito ang Sticker Happy ng Eraserheads. Naglalaman ang album ng 18 kanta, kabilang dito ang Kaliwete, Bogchi Hokbu, at syempre ang kantang Spoliarium na nababalot ng kontrobersya. Noong May 2018, sumulat si Senate President Tito Soto sa Philippine Daily Inquirer gamit ang letterhead ng Senate of the Philippines na ipinag-uutos na tanggalin ang kanilang article na pinamagatang The Rape of Pepsi Paloma at Was Pepsi Paloma Murdered na isinulat ni Rodel Rodiz, isang US-based columnist. Ang nasabing article ay naipublish noong March 2014. Kasama rin sa gustong ipatanggal ni Tito Soto ang article na Tito Soto denies whitewashing Pepsi Paloma rape case. Ipinost ni Rodel Rodiz sa Facebook noong June 15, 2018 ang sulat ni Tito Soto. At dahil dito, nabuksan ulit sa publiko ang misteryosong pagkamatay ni Pepsi Paloma at naging usap-usapan din ang kantang Spoliarium na pinapaniwalaang may kinalaman sa pagkasawi ng dalaga. Ngunit, sino nga ba si Pepsi Paloma? Si Pepsi Paloma ay isang film actress na kabilang sa tinaguriang soft drink beauties noong 1980s, kasama sina Sarcy Emanuel at Coca Nicolas. Si Pepsi Paloma ay 14 na taong gulang lamang nang lumabas siya sa pinakauna niyang adult film, ang Brown Emanuel. June 1982, bumisita sina Pepsi Paloma at Guada Guarin sa show na School Bukol, kung saan artista sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon kay Pepsi Paloma, pagkatapos ng taping ay doon siya pinagpasapasahan ng tatlo para siya ay halikan. Bukod sa pagkapunit ng kanyang suot na blouse, idinetalye niya rin na hawak ni Richie De Horsey ang kanyang kamay na nakapwesto sa kanyang likuran habang siya hinahalikan ni Vic Soto at kinukuhaan ng litrato ni Joey De Leon. Kinahapunan ay dinala raw ng tatlo sina Pepsi Paloma at Guada Guarin sa Sulu Hotel, room 210, kung saan di umano'y sila'y dinroga at hinalay. Naging usap-usapan ang pahayag ni Pepsi Paloma at kasabay nito ang paghain ng complaint ng kanilang manager na si Ray De La Cruz laban sa tatlong nasasakdal. Ayon kay Tito Soto, nandun siya sa dressing room kung saan nagpa-picture sina Pepsi Paloma kila Vic Soto at nanindigan itong walang nangyaring panghahalay. Sinabi niya rin na hindi totoo ang bintang ni Pepsi Paloma na nagkanda punit-punit ang kanyang blouse dahil ito daw ay imposible dahil gawa sa maong ang kanyang suot. Dagdag pa ni Tito Soto na kung totoo mang hinalay sila sa dressing room, bakit pa sumama sina Pepsi Paloma at Guada Guarin sa hotel room? Wala man sa mismong hotel kung saan naganap ang panghahalay, todo depensa pa rin si Tito Soto kina Joey De Leon, partikular na kay Vic Soto. Sinabi nitong walang kakayahang manghalay si Vic Soto dahil ito ay lampa, payat at babakla-bakla. October 13, 1982. Matapos nilang depensahan ang kanilang mga sarili, naghayag sila ng kanilang public apology sa People's Journal. Ngunit walang rape na nakasaad at wala ring pangalang nabanggit kung para kanino nga ba ang kanilang paghingi ng paumanhin. Sinabi naman ni Pepsi Paloma na pinapapirmahan siya ni Tito Soto ng affidavit na hindi na niya itutuloy ang kaso sa tatlo habang may nakatutok na baril sa kanya. Dahil nung mga panahon na ito, death penalty ang parusa sa kung sino mang nagkasala sa kasong panghahalay. Makalipas ang isang taon, nakasuhan si Pepsi Paloma ng isang obscenity case matapos itong mahuling sumasayaw ng malaswa sa Paulet Theater sa Baliwag, Bulacan, nang ito'y salakayin ng mga pulis. Inalisan niya rin ang kanyang manager na si Ray De La Cruz para sumama sa kanyang kasintahan. Usap-usapan din na ng mga panahong ito, siya ay nagpa-abort ng bata at naging lulong sa droga. Hindi kinatagalan, bumalik siya sa pangangalaga ng kanyang manager. Ngunit siya ay payat na payat at kinailangang i-confine sa isang pribadong clinic. Bumida rin si Pepsi Paloma sa isang pelikula na pinamagatang The Victim, kung saan ginamit ng direktor at manunulat ang karanasan ni Pepsi Paloma bilang di umano'y isang rape victim. May 31, 1985. Nakita ang katawan ni Pepsi Paloma na nakabigti sa kanyang kwarto. 17 years old lamang nito si Pepsi Paloma. Nakita ng mga pulis ang isang suicide note na di umano'y mula kay Pepsi Paloma.
Nakasaad sa suicide note na wala na siyang masyadong pelikula, maraming gastusin, at kinwestiyon pa nito kung itinuturing pa ba siyang anak ng kanyang nanay. Agad naman itong pinabulaanan ng kanyang manager noong mga panahon na yon na si Babet Corsuera. Sinabi nitong kumikita ng maayos si Pepsi Paloma, nagampon ng isang 4 months old na sanggol at excited ang dalaga sa nalalapit niyang debut. Sa kabila ng lahat ng ito, walang forensic investigation na naganap at hindi rin napatunayan ng lubos kung ang diary na nakita nila ay kay Pepsi Paloma. Ngunit, ayon sa isa sa mga soda beauties na si Sarcy Emmanuel, isang linggo matapos ang pagkamatay ni Pepsi Paloma, nagbalak din ito na mag-suicide sa kanyang apartment sa Quezon City nang dahil na rin sa problema sa pamilya. Noong 1982 rin, sinubukang maglaslas ni Pepsi Paloma, ngunit napigilan lamang ito ng kanyang manager. Inilibing si Pepsi Paloma noong June 8, 1985 sa Olongapo Memorial Park. Matapos ang ilang taon, inilabas ng Eraserheads ang kanilang pinaka-controversial na kanta, ang Spoliarium. Ngunit, ano nga ba ang nagtulak sa Eraserheads na isulat ang kantang ito? Noong 1995, isa sa mga paraan para lalong mapaigting ang kampanya ng gobyerno laban sa paggamit ng ilegal na gamot ay ang pagmungkahi ni Tito Sotto na iba ng kanta ng Eraserheads na Alapaap, dahil hinihikayat daw ng kantang ito ang mga kabataan na gumamit ng droga. Dito nagkaroon ng alitan ng bandang Eraserheads at si Tito Sotto. Ngunit ito nga ba ang dahilan kung bakit nila isinulat ang kantang Spoliarium? Ito ba ang kanilang ganti kay Tito Sotto? Ano nga ba ang totoong mensahe ng kantang Spoliarium? Sa isang interview noong 2011, tinanong si Eli Buendia kung ano ang inspirasyon niya sa pagsulat ng kantang Spoliarium. Kung totoo bang ang kantang ito ay konektado sa buhay ni Pepsi Paloma. Ang sagot niya ay, dadalhin ko ang sikretong ito hanggang sa aking kamatayan. Ang tanong ay, paano nga ba naging konektado ang kantang Spoliarium sa pagkamatay ni Pepsi Paloma? Una, ang titulo ng kanta, Spoliarium. Ang pangalan ay nakuha sa obra maestra ni Juan Luna, kung saan ang pinakasentro ng imahe ay ang paghila ng mga sundalong Romano sa mga namatay na gladiators. Pero, may kinalaman ba ang imahe sa kanta? Ayon sa teorya, ang imahe ay sumisimbolo sa paghila sa isang lasing na nakahandusay sa sahig na pinapaniwalaang si Pepsi Paloma dahil siya ang itinuturing na karakter sa kantang ito. Sa unang parte ng kanta, ikinukwento dito ang pagdala kila Pepsi Paloma at Guada Garin sa hotel room ni Vic, Joey at Richie, kung saan nangyari ang di umano'y panghahalay. Ang kwento naman sa chorus ay ang pag-ikot ng kanyang mundo dahil sa kanyang sobrang pagkalasing na humantong pa sa pagmamakaawa niya na ito ay patigilin. Sa pangalawang verse naman ng kanta, inilalarawan ang di umano'y sapilitang pagpapainom ng alak sa dalaga upang ito ay malasing ng tuluyan. Pinapakita rin na alam ng karakter ang nangyayari sa kanyang paligid, ngunit wala na siyang lakas para kumilos. Ang ikatlong verse ng kanta naman ang pinaka nagpatatag sa teorya na ang kantang Spoliarium ay konektado sa trahedyang nangyari kay Pepsi Paloma. Ang unang linya raw nito ay sumisimbolo kung saan natapos na ang di umano'y panghahalay ng tatlo sa dalaga. Ang kasunod naman nitong lyrics ay ang tanong na anong isinulat ni Enteng at Joey dyan. Si Joey bilang si Joey De Leon at si Enteng bilang si Vic Sotto dahil ito ang kanyang ginagampan ng karakter sa palabas na Okay Ka Fairy Ko. Sumunod na linya dito ay ang pagbura ng isinulat ni Enteng at Joey sa gintong salamin, kaya ito'y hindi na nabasa. Ang pagsulat daw sa gintong salamin ay ang pambababoy ng tatlo sa dalaga. Samantalang ang nagbura naman daw ng nakasulat ay pinapaniwalaang si Tito Sotto dahil siya raw ang nagpatahimik at pumigil kay Pepsi Paloma na magsampa ng kaso. Dagdag pa dito ang alitan ng E-Heads at ni Tito Sotto nang sila'y akusahan na hinihikayat ng kantang Alapaap na gumamit ang mga kabataan ng masamang droga. Nangyari ang kanilang alitan 2 taon bago ilabas ang kantang Spoliarium. At ang pinakahuli ay ang sagot ni Eli Buendia nang siya ay tanungin noong 2011
kung ang kantang Spolearium ba ay may kinalaman sa kaso ni Pepsi Paloma, kung saan sinabi niyang dadalhin niya ang sikretong ito hanggang sa kanyang kamatayan. Ang teorya na ang kantang Spolearium ay konektado sa trahedyang naranasan ni Pepsi Paloma ay mananatiling teorya lamang dahil wala itong kumpirmasyon sa mismong nagsulat nito na si Eli Buendia. 2019, tinanong si Eli Buendia ni Ricky Lo ng Philstar kung ano-ano para sa kanya ang pinakamahalagang kanta na kanyang naisulat. Isa dito ay ang Spolearium, at sinabi na ang kantang Spolearium ay nagpapaalala sa kanya nung siya'y malakas pa dumalo sa mga kasiyahan. May mga kumakalat din na video na naka-upload sa YouTube kung saan ipinapakwento kay Enteng Villasanta at Joey Nevara ang totoong ibig sabihin ng kantang Spolearium. Enteng, what's your Spolearium story? Alam mo, kahit na matagal na yun, naalala ko pa rin pag gumuguhit yung alak sa lalamunan. Sabi nila tungkol daw sa Pepsi Paloma daw yun. Ano naman, naniwala naman sila. Naniwala sila. Bahala sila. Diba? Pero hindi yun yun. I'm Joey Navarra. I used to, they call me Cowpunk. I did a Caterpillar album, the whole layout, the concept, and the icons, and the CD covers. What's your Spolearium story? Okay, my version of the Spolearium is, it's a drunken session with me and half of the Eraserheads, Marcus and Ellie, and me and Enteng and some other, people that I won't mention. But it's just a drunken session about Goldschlager. It's a drink with gold flakes at the bottom. It's like tequila with some gold flakes, and that was basically it. It was a drunken session somewhere in Green Hills, San Juan, and until we drank and until the wee hours of the morning, and so that's why Ellie was preparing to umiikot ang mundo dahil nahihilo na kami sa sobrang lasing. And then some fans or some people are saying that it's about Tito Vic and Joey, but it's not actually me. It's not about them. It's nothing about them. It's about me, Joey, and Enteng, as you know, Enteng, and no mention of any Tito Vic and Joey. So I did some painting on a wall in a house where we went drinking, and I used some lipstick to paint something, and then ako yung nagpakana. It was me. Okay, it wasn't Vic Soto or Joey De Leon. No. Please stop doing that. That's it. 2 taon matapos mai-release ang kantang Spolearium, ang Eraserheads ay nag-guest pa sa Itbulaga at bumalik sa Eli Buendia sa show na ito noong October 25, 2008 nang siya ay tumugtog kasama si Francis M. Kung ang kantang Spolearium ay tungkol sa kwento ni Pepsi Paloma, Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey, papaanong sila ay nakapag-perform pa sa Itbulaga. Ayon sa mga pangunahing tao na si Joey Nevara, Enteng Villasanta at Eli Buendia, ang kantang Spolearium ay tungkol lamang sa kanilang drinking session at wala nang iba. Ngunit, matatandaan na ang ibig sabihin ng kantang Spolearium ay isang sikreto na dadalhin ni Eli Buendia hanggang sa kanyang kamatayan. Maaaring sinabi lang niya ito upang mas maintriga ang mga tao, o kaya naman, ang sikretong ito ay ang simpleng drinking session lang nila. Konektado man o hindi ang kantang Spolearium sa kwento ni Pepsi Paloma, hindi nito mapapatunayan o mapapasinungalingan ang di umano'y panghahalay sa dalaga. Did you think that all of these talk about Pepsi Paloma, about your victim shaming, do they continue to hound you now in your career? Well, as you said, to me, these are disinformation. Kasi once the people know what is true, and then they'll see that it's not. So,
I have decided to brush them aside and not pay attention to this type of disinformation. Yes, and that original fake disinformation- news. You know, original fake news. And that disinformation was elevated when you actually brought in the issue again, asking Inquirer to take it down as an article. Did that actually help you, or did it settle the noise or the talk? Perhaps it helped in settling the noise because it's fake news. What business does it have in a real, looked up newspaper?